Sunod na ibabahagi ko sa inyo yung isang hindi ko makalimutan pa na encounter ko doon sa Parang Hulusulok. Parang Hulusulok, nangyari encounter namin noon is September 7, 20 ng hapon ng year 2006. Habang naki-standby kami doon sa 104th Brigade sa Busbus, Hulusulok, meron kaming warning order. May sightings doon sa paanan ng Mount Tukay sa Parang na ang sabi ng report is merong kalaban doon na 8. Ang nandoon na sinasabi na kalaban is yung grupo ni Dr. Abo at saka si Albader Parad. 8 lang daw sila. Kaya ang pinadala sa na mag-operate doon is isang platon lang ng 3rd LRC. Yung 3rd LRC, 2nd platon is under, ang platon sergeant nila noon is yung kabasko, si Larry Balye. So, alas 7 ng umaga, inirelieve sila, yung isang platon, inirelieve sila papunta doon sa area, sa paanan ng Mount Tukay, Parang Sulok. Isang platon lang yun. Kasi ang sabi ng briefing, huwag tayong magpadala ng marami kasi ang kalaban lang doon is 8 lang. Yung sabi ng info. So, inirelieve sila ng isang platon. So, platon is 21 plus 2 officers. So, 23. Ang kalaban daw doon is 8. So, inirelieve sila. Binaba sila doon sa paanan ng Mount Tukay. Malapit lang sa highway. Ang sabi is, naglakad lang yung 2nd platon ni yung kabats ko, si Late Balye. Naglakad lang sila ng wala pang 100 meters. Andun na yung kalaban. In-engage na sila ng kalaban. Na yung kalaban pala na andun, na sinasabi nila na 8 lang is 30, more or less 30, fully armed. Eh, yung commander na nandun is si Commander Abo, si Dr. Abo, si Albader Parad, at saka yung Indonesian, GI Indonesian, na ang pangalan is si Muwiya. So, kung commander ka at saka may GI yun, automatic meron ka mga tao. Yan yung naging isang dahilan siguro na in-underestimate ng intelligence report na sinasabi is 8 lang daw. Pero ang nandun pala is more or less 30. Kaya isang platon lang yung pinadala doon. So, inkwentro sila. Inkwentro hanggang sa tinamaan ng 57 RR yung kabats ko. Hindi naman siya nakiya on the spot. Kung bagay is nailipad pa rin siya ng chopper papunta ng brigade. Pero pagdating doon, wala nang buhay. 2 na sila nakiya doon at saka 3 wiya. Ang kiya doon is si Staff Sergeant Larry Balye at saka si Private Mangalas. Dahil nga sabi ko kanina, yung isang platon na yung pidala, nag-reinforce kami doon, yung platon ko, yung 1st platon. Kasi si Balye ang 2nd platon, ako yung 1st platon sergeant. So, nag-reinforce kami doon. Pag-insert namin doon sa encounter site, andun na yung tropa na parang kita mo sa mukha nila is lumural. Medyo nababahala ba? Dahil out of numbers sila. Isang platon lang, yung kalaban mo is 30, fully armed. Alam na nila yung area. Alam na nila kung saan sila tatakbo. Alam na nila kung saan sila magkukover. Kasi taga roon sila mismo. So, namatay si Late Mangalas at saka yung kabats ko. At saka meron kaming 3 model. Si Sergeant Lakihon. Meron pang 2, hindi ko lang maaalala. Basta 5 yung casualty namin doon. So, nung dumating kami doon, kita mo yung tropa talaga na parang na high moral. Nakita mo na, kumusta, buddy? Okay, master, ang importante is, andyan na kayo. Kahit anong mangyari ngayon, labanan natin sila. Anong unit po dyan?
Third Light Reaction Company. Ako yung platoon sergeant ng first platoon ng Third Light Reaction Company. Ang officers ko noon is, ang company commander ko noon is si Lieutenant Francis Rogayan. Ang XO namin noon is si Sir De Lima. Ang platoon leader namin is si Sir Alanano. Late Lieutenant Alanano. So, ilang arma yan? Hindi pa. Wala pang... may batalyon. Bagong buo yung LRB noon. So, ang unit ko noon is Third Light Reaction Company Light Reaction Battalion. So, kung PA, LRB. Isang batalyon size pa lang kami noon. So, na-encuentro sila ng mga 11, in between ng 11 at Sakawan. So, nagkaroon sila ng fight doon. In-insert kami doon ng mga 2:00. So, kain yung tropa doon kasi dala namin yung pagkain. Regroup kami. Nagplano kami. Kasi yung sa intelligence report, yung human, na yung kalaban, yung mga wounded at sakakiya ng kalaban, yung time na yan is, andun sila sa may mosque, dito sa may parang gilid lang ng highway. So, yan yung mission na binigay sa amin. Search and destroy namin yung kalaban na nandun. So, plano, then, inayos namin yung TO namin, tas organization namin, kasi sa mga wounded nga, saka yung KIA. So, patch up namin yung mga staff or team na nawalan. Plano, then, maaga kaming kumain ng hapon. So, bago magdilim, inuunti-unti na namin yung nag-move. Pagkagat ng dilim, yun na, move na kami. Papunta doon sa objective na binigay sa amin. Habang naglalakad kami, pero yung lakad namin is dahan-dahan. Kasi doon yung enkwentro at saka andun yung mga kalaban. Yan yung sinasabi sa intelligence report. Yung binabato sa amin ng TCP. Huwag kayong magmadali kasi yung kalaban, andyan lang sila sa paligid kasi yan yung lugar nila. Yung lugar na yan is tagaroon si Albader Parad. Albader Parad. Yung commander ng Abu Sayyaf doon. So, dahan-dahan yung pag-move namin. Habang nag-move kami, pasok kami sa masukan na lugar, kunin namin yung advantage position, then, pababa kami, galing sa hindi na kami umakyat ng tuktok ng Mount Tukay, basta kinuha na namin yung advantage position, pababa kami. Mga, 11 na ng umaga, meron kaming bahay na nakita. Inupihan namin. Kasi yung time na yan, merong lalaki sa babae nag-aaway. Di namin alam kung pain ba yan ng kalaban or kung nararamdaman ba kami na nag-move doon. Basta naririg namin sa Muslim na salita, nag-aaway sila. Kasi meron kaming isang Muslim, tausog, nakaintin ng tausog, nakasama kami. Sabi niya, nag-aaway sila yan, Master, sabi niya sa akin, nung nagtatanong ako. Si Late Aurea. Maari. So, inobserbahan namin, inupihan namin. Matagal kami doon, nakadrop lang kami doon. Pero yung kalsada na yan, nagdetrack kami. Kasi SOP naman natin sa Ranger yan, pag may trail, detrack ka. Isang kumpanya yan, kumbaga is naka-skirmish kami, skirmish position kami doon sa may bahay na yan. So, habang nakadrop kami doon, nag-observe kami. Yung isang team, yung team ni Sergeant Olocho at saka si Sergeant Budjoy, nag-forward doon sa may, kumbaga, parang ilalim na ng bahay, doon sa ilalim na mismo, para obserbahan kung ano yung nandun at saka yung sa unahan nila. Yung time na yan, napakadilim yun. Kung tanggalin mo yung MBG mo, wala ka talaga makita. Zero visibility. Zero visibility yun. So, this time, MBG na kayo? May MBG na? So, yung time na yan kasi, tag-isa na kami ng NBG, yung night vision goggles, at saka yung baril namin, yung M4 namin, may naka-attach doon na pekto o pakpor, yung laser na yan na nakikita lang ng MBG. Tag-isa-isa kami lahat yan. Lahat kami tag-isa-isa yan. Kaya napakagandang mag-move ng gabi. Kung baga is parang araw lang na naglalakad ka. So yung time na yan, habang nakadrop kami doon sa malapit sa bahay, habang inoobserbahan namin, may nagsabi sa akin,
Master, kalaban. Kalaban. Kasi yung pinupukusan namin ni Sir Rogayan, magkatabi kami yung time na yan ni Sir Rogayan, yung company commander namin. Kasi naging kumanda ako noon. Si Sir Rogayan at saka ako yung radioman, yung magkakatabi. Si Sir Nirsa, siya yung leading, andun siya sa mga snipers namin, yung first platoon. Si Sir Alanano, andun siya sa second platoon. Andun ako sa command. Kasi ako yung naging assault force sergeant yung mission na yan. Yung company commander namin, Lieutenant Rogayan, ako at saka yung radioman namin. Sabi ng radioman, pag kalabit siya, Master, kalaban, may parte na kalaban. Pagtingin ko doon sa may medyo malayo, kalaban. Merong 3 na kalaban. Nakita mo talaga, may baril. Kasi yung MBG, napakaliwanag eh. Pagsilip ko na gano'n sa MBG ko, ang dami nang nakatutok na yung laser ng pekto o kaya pakpor, andun na lahat sa katawan yung 3 naglalakad. Pero kitang-kita mo may baril. Pero sabi ni company commander ko, Sir Ryan, kupong. Sabi niya, huwag mo puputukan. Sabi niya, puputukan, may mission tayo. Kasi yung ano naman natin kasi is, stick tayo sa mission. Stick tayo sa mission. Pero, kung kaya mong iwasan, kung may makita kang kalaban, iwasan mo. Kasi may mission na binigay sa'yo eh. So, yung kalaban, dumaan doon sa may trail na pagitan ng tropa. Pagitan ng tropa, mga kung baga is touching distance lang ba? Yung time na yan, galit na galit ako noon dahil yung kabats ko, namatay sa enkwentro na yan ng tanghali. Galit na galit ako noon, gusto ko nang barilin ba? Kung baga, o kaya gusto ko nang dakbain lang para saksakin ko na lang siya. Kasi may kutsilyo ako palagi yan. Pero sabi ni Sir Rogayan, huwag niyong putukan. Pas the word siya kagad sa radyo, huwag puputok. Huwag kayong puputok. Walang gumalaw, pero lahat ng yung red dot, andun lahat sa katawan ng 3, sinusunod. Pag inimbiji mo, sumusunod talaga yung red dot, andun sa katawan. Pag nag-command lang yung company commander namin ng fire, baka gutay-gutay yung katawan niya. Buong kumpanya kayo nakatutok doon sa kanila. Oh, kaya ang napakaganda niyan, yung isang aral na maganda doon is, napakaganda talaga kung tag-iisa tayo ng night vision at saka yung invisible laser, yung pekto na nakaatat sa baril natin once na magkaroon tayo ng combat operation. IRAD. Oo, yung IRAD. At saka dapat kaya mong kontrolin yung sarili mo. Sabi nga ni Sir Rogayan, oh, huwag. Grabing pigil niya talaga sa akin. Grabing pigil niya, huwag. Alam ni Sir Rogayan yan, kasi siya mismo nagsabi, huwag niyang putukan. At talaga na ako nung parang gusto kong bumawi ba? Yung pagkamatay ng kabats ko. So, ang nangyari doon, yung 3 na dumaan sa pagitan mismo ng kumpanya, hindi nila kami na malaya na andun kami nakadapa. Hanggang sa lumampas na lang sila, pinabayaan lang namin. Doon, paakyat sa Mount Tukay. Doon sa unahan, may tumakol na ng aso. Ibig sabihin, andun na sila. So, observe kami. Wala talaga, kahit nakaluskos, wala kang marinig sa disiplina ng tropa. Kasi, andun ka na mismo sa kinaroonan ng mga kalaban. Alert lahat ng tropa, talagang focus talaga sa mission. Maya-maya, doon sa kabilang trail, meron na naman dumaan na 2. Yung trail na dumaan doon sa gitna ng kumpanya, yung tropa, dito sa may gilid namin, sa bandang right, may trail na naman doon. Dinadaanan na naman ng kalaban. Kita mo talaga si NBG, may baril. 2 ulit, naglalakad, paakyat na naman sa Mount Tukay. Pass the word sa radio. Kasi tag-isa kami ng radio eh. Kumbaga, may earpiece kami, nakatutok sa tainga. Huwag putukan. Mag-antay ng command. Yan yung pinapass the word lagi ni company commander namin. So, ano na yan, mag-alauna na. Pinalampas namin ulit yung 2. Nung huminto na yung inoobserbahan namin at nakita namin na walang dapat kaming gagawin doon, move kami para lapitan namin yung objective. Habang nag-move kami, nakalakad kami siguro mga more or less 400 or 500 meters, bahayan, suppose the word, yung mga nandun sa unahan. Kasi yung ginawa namin noon, yung ginawa namin na leading is yung mga snipers namin.
yung pinaka-leading, under ni Sir Nirsa. So, Pastor, bahayan. Ang daming tao. Pag tignan mo sa NBG mo, napakaraming tao. Napaikot-ikot, palakad-lakad doon sa bahayan. Pagtanggal mo yung NBG mo, hindi mo talaga sila makita. Ano kaya yung dahilan na andun sila ng mga alas 2 na madaling araw? So, ibig sabihin, andun yung mga casualty nila doon sa enkwentro ng first platoon. So, observe kami, observe. Maya-maya, may lumabas na may baril. Nakabalagbag yung baril na sa katawan niya. Sabi, kalaban. Mas door sa rin, kalaban. Positive, kalaban yan. Pero nung medyo sabi ng kumpanya, lapitan nyo ng konti para makita anong nangyayari. Yung kuprahan ba? Bahayan, din may kuprahan doon sa may harap. Doon nang gagaling yung mga tao na palakad-lakad doon. So, nag-expect kami na yung andun yung mga kalaban. Maliban pa doon sa mission namin na yung mga kiyat sa kawiyan nila is dinala sa moske, sa may gilid ng kalsada. Kasi paglampas ng kalsada, dagat na kagad dyan. So before yung kalsada, mayroong moske, mayroong kuprahan doon na pinapanggalingan yung mga tao na palakad-lakad. So observe kami. Lahat kami niya nag-observe. Atat na kami noon para makabawi kasi alam namin na panalo na kami doon. Kasi dahil nga sa night capability namin. Panalo tayo nito. Andito sa ABR, andito yan. Na advantage kami kasi night capability na hawak namin. Pagdating ng night fighting, panalo ka kasi kumpleto ka ng gamit. So observe kami na yon. Daming tao. Gapang kami ng konti, palapit. Palapit ng palapit. Maya-maya, merong mag-ina galing sa taas. Siguro, dahil yung mga rebeldes, andun sila sa taas, yung dalawang mag-ina, yung isang dalaginding at saka isang matanda, tumatakbo, galing sa likod namin. Maingay sila. So, hinuli ng tropa. Hinuli ng tropa kasi nakita na nila kami na nakadapa doon sa before yung bahayan. Hinuli ng tropa para hindi kami ma-compromise. Kasi kung nakita nila kami, din akakaabot sila sa bahayan, compromise na mayroon ng sundalo doon na nag-observe. So, hinuli namin. Kinakausap yung tao sa nakasama namin. So, ganun, huminto yung dalawa na maingay na parang umiiyak siya. Sa takot siguro dahil doon sa taas. So, gapang kami ng konti. Ang command sa radyo, prepare. Prepare. So, prepare. Posisyon ka. Kung kinakailangan natatayo ka para pumutok, sandal ka o kuha ka ng puno ng nyug, prepare. Command ng company commander na yun, fire. Buli mo fire. Grabe yung putukan. M203, grabe yung sa tropa. Then assault. Yan yung SOP ng LRC na move by bounce. Yung isang stack, mag-move, pumuputok yung isang stack, nag-move yung isang stack, pumuputok. Kung ba is cover fire. Hanggang sa naoberan namin yung expected namin na kinaroro ng kalaban. Pero yung volume of fire namin na yan, siguro yung kalaban, kasi sabi ko nga, yung kupra kasi is parang hinukay ng konti sa ilalim. Siguro, kinuha na yung mga kasama nila, Kia or Wia doon, itinakas na. Hindi na. Siguro, nung umpisa ng pagputok namin, atrasa sila kaagad siguro. So na-clear na namin ng area, ang nakita namin doon, ang napakaraming dugo. So, diretso kami, lapas kami sa kalsada, pagpunta namin doon sa may moske, nalinisan na, napakaraming dugo doon. Tama yung report na yung mga wiya at sakayan nila is doon nila dinala sa moske. Pero, makita mo talaga na winalis na siya, yung nilinisan. Dahil siguro nung nag-volume of fire kami na yun, tinakas na nila yung wiya o kaya kiya nila. Siguro, tinanggal lang nila sa moske o itinago na lang nila. So, yung kalaban, meron kaming nakuha na isang body count. Isa lang? Oo, isa lang. Yung kalaban, mayroon isang baril. Yung kalaban, withdraw na yan.
So pagputok ng pagputok ng liwanag, ano na kami. Prepare for exfil na kami. Pabalik na ng Pero walang kaswati sa inyo. wala. Nagkaroon lang kami ng casualty, yung encuentro ng first platoon yung tanghali. Pero yung nung naka-insert na kami, yung platoon namin, hindi kami nagkaroon ng casualty. So, andun na, bumalik na kami doon sa barracks namin. Lahat ng mga gamit ng mga kalaban doon, na yung mga taga-intel, taga-ISU, yung kabats ko, andun na sa hospital sa Asturias, andun na, balik na kami ng barracks. Itong si Captain Bacala, Captain pa siya, Major Bacala nun. Kasi yan yung palaging nagbibigay ng info sa amin sa LRR. Kapag ang na-deploy is 3rd LRC, gustong-gusto niyang bigyan ng target yan, si Sir Bacala. Yung taga-ISU. Nung makita niya, andun ako sa barracks na yan, na nakayuko ako na umiiyak ako, kasi kabats ko mismo, parang kapatid ko na kasi yan eh. Malungkot ako. Nilapitan niya ako, pinikpik niya ako ng ganun. Ganun talaga yan, Popong. Kilala ako ni Sir Bacala. Ganun talaga yung Popong. Kaya yan. Yan lang yung yan lang sinabi niya sa akin. So, nung medyo nakaayos-ayos na ka ng gamit, pinuntahan ko na yung kabats ko sa Asturias. Then, ako na yung nag-facilitate kung paano siya may uwi sa pamilya niya. Pero ano yung Master? Wala kayong pinanghihinayangan doon sa tatlo? Nakasama namin na nawan. Kundi naman yung dakmain yun, yung dumaan. Ay, nagkaroon na ako ng panghihinayang nung makuha na namin yung object na binibigay sa amin. Kasi wala kaming nakuha doon eh. Sayang, sabi ko sa sarili ko na noon, yung tatlo sana, yung tatlo sana, nakabody count kami ng tatlo sana at saka baril din, nakaganti na sana kami. Pero sabi nga nila, pag binigyan ka ng mission, mag-stick sa mission ka dapat. Ano man ang mangyari yan, kung pwede mong iwasan para hindi masira yung binigyan ng mission sa'yo, iwasan mo kung kaya mong iwasan. Pero kung hindi na kayang iwasan, wala na tayong magawa niya. Pwede naman yung wala kasi tayong silencer. Dati-rati, nagdadala kami ng MP5, yung may silencer. Pero mabigat yan. Mabigat. May M4 ka, naka-vest, naka-helmet ka, may dalawa pa yung baril mo. Mahirap yan. Mahirap. Yung dalawa mo yung baril. Pero kung nakadala kayo? Ay, madali lang yung yan. Madali lang patayin sana yan. O pinagtulungan nyo na? Yan sana. Kaya lang, makompromise kasi yung mission eh. Makompromise yung mission. Sabi ko nga kanina, atat na atat ako para makabawi lang pa. Sabi ni Sir Rugayan, huwag puputok. Silent kill yung tatlo. Na maaring nagkaroon ng putukan niya kung may gumalaw na isa sa amin. O kaya yung gusto niyang i-silent killing, maaring makompromise yung mission. Kaya yung naging na lang namin, decision namin na pabayaan mo yung tatlo na dumaan sa amin. Dahil sa mission. So at least wala naman casualty. Wala kami naging casualty doon. So yun yung talagang lamang yung ilang sa night. Sa night fighting talagang lamang. Ang isang aral dito na gusto kong, kaya sinabi ko lahat ito. Yung lesson learned dito. Yung kalaban dapat is huwag mong i-underestimate. Hindi mo dapat i-underestimate. Yan yung sinasabi nila. 3:1 ratio. Pag may schooling ka ng advanced o basic, 3:1 ratio dapat yan. Kung halimbawa yung kalaban is 10 sila, dapat deployan mo siya ng 30. Di ba? Pag may schooling kayo, yan yung sinasabi 3:1 ratio. Dahil siguro, sabi nila, LRR yan, naka-vest, naka-helmet, hindi tatablan ng bala, yan yung mga sabi-sabi kasi noon eh. Pero hindi. Hindi dapat ganun. Dapat pag magbigay sila ng target sa atin, tingnan sana yung tropa kung hindi mapahamak. Yan din na masama. Masama noon kasi malaki rin ang lapses ng tropa namin kung bakit namin igino yung operation na yan.
Parang yan Mount Tukay na yan 100% na nandun is kalaban. Abo Sep, tagaroon si Albader Parad. 8 lang daw ang kalaban, deployan mo ng isang platon. 8, deployan mo ng 23. Okay naman. Okay naman, pero dapat titingnan mo yung nakalagay doon sa report, 3 commander. Ay, yung commander, ilang tao kaya niyan? Meron pa GI yun. So, yun talaga. So, isa yan sa parte na karanasan mo rin. Oo. Napakasayang yung 2 Kia namin na yan. Yan yung isang enkwentro ko na kumbaga is parang nagpahina ng loob ko kasi yung kabats ko na parang kapatid ko is doon siya namatay. Doon siya namatay. Pero proud ka rin sa akin naman. Sa buhay niya. Proud talaga ako kasi yung kabats ko is ilang beses na nawundid yan. Oo, mga 4 na beses siyang nawundid or 5 bago siya namatay. Nung nasa 11 company yan, nakailang beses siya nawundid. Nung nasa 20 company, ilang beses siya nawundid. Bago siya namatay nung nasa 3rd LRC na kami. So yung kabats ko na yan, napaka-warrior yan. Malapit kayo, gano'n kayo? Parang magkapatid kami. Para kami magkapatid. Kasi simula CS kami hanggang sa namatay siya, talagang kami palagi yung magkasama niya. So kaya nga sabi ko kanina, parang nanghinaan ako ng loob nung mawala yung kabats ko. Hindi lang ako, buong kumpanya. Kasi yan si Balye, yan yung isang nagpapatibay ng loob ng tropa pag may combat operation kami. Ang tibay ng Balye, ang dami nagsasabi, parang iba naman yung pakiramdam namin ngayon, Master, sabi nila sa akin. Nung namatay na si Balye, parang iba naman na, hindi katulad dati na parang wala lang. Kung anong binigay sa atin, go lang ng go. Bakit si Balye? Anong klase? Ano kasi yun si Balye, ang ganda ng leadership niya, ang ganda na siyang magdala sa combat operation. Ayaw niyang mangunguna o ayaw niyang merong nahihirapan na katim niya. Kung kinakailangan siya mag-lead scout, kung andyan na yung objective. Yan yung isang katangian ni Balye na napakasayang. Hindi yung iba dyan na andun lang sa gitna o andun sa likod pag andyan na yung objective. Hindi, siya ang pumupunta sa harapan. Siya ang pumunta sa harapan. Ilang beses, sabi ko nga, ilang beses nang nawundid dyan bago siya namatay. Kaya, sabi ko, yung kumpanya namin nung namatay si Late Balye, sabi ng tropa, parang iba naman na yung Master. Iba na yung pakiramdam namin. Simula nung namatay si Master Balye. Sabi ko naman sa kanya, hindi, kaya yan. Yung importante dito is, huwag tayong mag-iwanan. Yun ang sabi ng 3rd LRC yan. Sabi na sa akin, huwag kang umalis sa 3rd LRC, Master. Kayo yung nauna rito sa 3rd LRC, dapat hindi kang umalis sa 3rd LRC. Yan ang sabi ng tropa sa akin. Lalo pag ma-deploy kami sa bandang Mindanao. Pero ano rin, tumatanda naman din tayo, hindi rin maiwasan yan. Hindi rin maiwasan. Ganun siya ka. Ganun yan si Balye. Anong hindi mo makalimutan siya? Ano yan? Yung operation namin dito sa Mount Tunggol. Yung Mount Tunggol yan. Hindi kami na-enkwentro yan. Ang nagdala sa amin yan noon is si Lieutenant Tersa. Andun na kami sa objective namin. Siya yung leading platoon. Ako yung sa likod. Kasi yung kada araw yan, nagpapalitan kami ng leading. Nung mag-jump off kami, ako yung leading platoon. Nung pangalawang araw namin, siya yung nag-lead bago kami makaabot sa objective. Sabi niya, ako mag-lead ngayon, andyan na yung objective sa inyo. Sigurado ka? Kahit yung platoon sana namin yung leading? Oo, yung platoon ko mag-lead. Tapos, nung nakuha namin yung objective, nag-negative. Nag-negative yung target doon. So, nagkaroon ng prag-o, inoccupy namin yung Mount Gasam. Mount Gasam ba yun?
ano ba yun? Yung Sergeant MB. Sinumaan, tama, yung Mount Gasam. Kasi Sergeant MB yung mga malalaking, yung palaging inuupuan o ino-occupy ng mga kalaban eh. Sergeant Gasam, ang ano yan is Sinumaan, Gasam, hindi. Sergeant MB, S, Sinumaan, G, Gasam, T, Tunggol, M, Munggit, B, Bagsak. Yan yung palaging inuupuan ng mga kalaban yan. Sa ulo. Patikol Hulo. Yan yung mga yung mga buntod, yung mga bundok doon, yung tinatawag namin na is Sergeant MB. Sinumaan, Tunggol, Gasam, Sergeant. Basak. Ano yan? Sinumaan, Gasam. Tunggol. ano yung S? Sinumaan. Sinumaan, Gasam, Tunggol, Munggit, at saka Bagsak. Kung alam mo na yung salita na sinasabi ng mga operating troops doon sa Hulo, siguradong pabalik-balik ka doon. Yan yung sinasabi namin. Ano yung target? Doon sa Sergeant MB? O yan yung palaging binibigkas namin. Kung ang target is sa bandang Patikol. So yung doon sa Mount Gasam noon, nung yan yung nagkaroon ng Prago, yun in-occupy namin para magkaroon sana kami ng resupply. Sabi ng company commander namin is mag-establish kayo ng landing zone para ko idalhin namin yung resupply. Pero naupuan na namin, ano yan mga alas 4 ng hapon, naupuan na namin yung tuktok ng Sergeant Gasam. Pinapababa kami ng company commander namin noon na mag-establish kami ng landing zone para magbigay ng resupply. Sabi ni Sergeant Balye, hindi na sir, huwag na tayong bababa kasi abutan tayo ng dilim yan. Sigurado may kalaban dito, sabi niya. Totoo nga. Yung chopper noon, na lumapit doon sa location namin, sa Sergeant Gasam, pinagbabaril ng kalaban. Oo, pinuputokan ng kalaban. Paano na lang kung bumaba kami kaagad sa Sergeant Gasam para mag-establish kami ng landing zone. Yung kalaban, andun pala sa pagitan ng landing zone na pwede mong namin i-establish. Andun kami sa tuktok ng Gasam. Andun yung kalaban. Kasi ang lapit lang yung putok ng kalaban. Hindi lang nila kami in-engage nung pakyat kami ng Gasam. Pero nung papasok, pababasa na yung chopper na magbigay ng resupply sa amin, binabaril ng kalaban. So, ibig sabihin, andun lang yung kalaban sa gilid. Yan yung isang decision ni Sergeant Balye na hindi ko makalimutan. Kung hindi niya ipinight yan, kung sumunod lang kami sa utos ng nakakatas sa amin, ako mag-establish kami ng landing zone para magbigay sila ng resupply, maraming casualty sa amin. Magdidilim na yan eh. Kahit mayroon kaming night capability, kung doon sa lugar na yan, alam na nila yung paligid. Alam na nila yung kalaban ng paligid. So, kaya na nila kaming labanan doon. Paano na lang kung iniwanan namin yung mga Gasam or mayroon mga kaming iniwan doon na isang stock lang kasi yung magbubuhat ng resupply, talo kami doon. Yan yung hindi ko makalimutan kay Sergeant Balye na nag-iisip pagdating ng operation. Kung baka-save niya yung kumpanya. Yung ano ba, yung decision making, MDMP, military decision making process. Ito masarap. Ano yung message mo sa kanya? May mensahe ka bilang isang classmate mo? Ang message ko sa kanya ganun talaga. Ching, nauna ka, ganun talaga ang buhay. So, sana, andun ka na, nakapunta ka na sa kaharian ng Panginoon para upang sa gano'n ay makapagpahinga ka na. Ipag-pray mo na lang kami na sana kahit naka-retire na ako o kami ng tropa, na andun palagi yung tropa sa magandang sitwasyon, yung mga operating troops natin sa Scout Ranger. 2000 ano yan 2006. Ano pa yung ano mo dyan, sir? Meron ka pa dyan?
Dali. Yung accomplishment ko sa... I-review mo naman. Sige.